you were No, in 1920. interest in hurting Cameron. He's actually been very... Isang umaga, si Cameron ay nakahiga sa kama kasama si Diane, tapos nagkukwentuhan sila tungkol sa pagmamahala nila. Tila perfect ang moment hanggang sa magising si Cameron at malaman niyang panaginip lang pala yun. Tapos, nag-aaway si Hunter at Carol, mga magulang ni Cameron, tungkol sa kung anong gagawin nila kay Cameron. Si Hunter gusto ng konkretong plano, pero si Carol, ayaw naman pilitin si Cameron. Sa tindahan ng ice cream kung saan nagtatrabaho si Cameron, pinagsabihan siya ng assistant manager niyang si Lenny dahil sa pagiging huli at inutusan siyang magsara ng shop. Kinagabihan, nagrereklamo si Cameron at sinabing may date siya kay Diane, pero pinagtawanan siya ni Lenny at sinabi na hindi siya naniniwala na magkakaroon ng magandang girlfriend si Cameron. Habang nangyayari yun, may isang bagong babae, si Victoria, na lumipat sa bahay sa kabilang kalsada, at napansin siya ni Cameron. Naiirito naman si Liz, katrabaho ni Cameron, dahil siya pa ang nagsara ng shop at hindi siya naniniwala sa date ni Cameron kay Diane. Ipinaliwanag ni Cameron na matagal na silang magka-close na magkaibigan ni Diane, at siya pa nga ang unang kumontak kay Diane nung bumalik siya mula kolehiyo. Pagkatapos ng trabaho, pumunta si Cameron sa bahay ni Diane, at nakita niyang nagpapaaraw si Diane sa bikini. Pero may mga lokal na bully, sina Chad at Jason, na akusahan siyang spy kay Diane at kumuha ng masamang mga larawan. Binangga nila ang cellphone ni Cameron at itinapon sa kalsada, kaya nabasag at nasagasaan ng sasakyan. Lumabas si Diane para tingnan kung anong nangyari, at agad ipinaliwanag ni Cameron na hindi siya nagmamasid. Pinaniwalaan siya ni Diane, pinagsabihan ng masama ang mga bully, at pinaalis sila. Kinagabihan, nakita ni Cameron si Victoria, ang bagong kapitbahay, na nagbibihis sa bintana. Nahihiya siya nang mapansin siya ni Victoria at nagtago. Pagkatapos, sinabi ni Cameron sa mga magulang niya ang tungkol sa cellphone, pero tinanggihan siya ni Hunter na palitan ito at sinabi na dapat matutong lumaban si Cameron sa mga bully. Napatigil lang ang usapan nang magring ang doorbell. Pagbukas ni Cameron ng pinto, nagulat siya nang makita si Diane at hindi si Victoria. Inimbita siya ni Diane sa isang pizzeria at humingi ng sorry dahil sa nangyari sa cellphone. Sa restaurant, nakita ni Cameron si Martin, ang kaibigan niya, at inimbitahan siya kahit na medyo nag-atubili si Diane. Mukhang hindi komportable si Martin nang makita si Diane, kaya't agad siyang umalis. Sa daan pa uwi, sinabi ni Diane kay Cameron kung bakit siya iniwan ni Martin noong prom, na sobrang nasaktan siya. Nagulat si Cameron at pinangako na hindi siya iiwan katulad ng ginawa ni Martin. Habang nag-uusap, naalala ni Diane ang isang gabi na bisita si Cameron sa bahay nila, at uminom sila ng alak mula sa ama niya. Inamin ni Diane na gusto niyang magtapat kay Cameron nung gabing yun pero nakatulog na siya. Nang maghiwalay sila, nakita ni Cameron si Victoria na naglalakad ulit at nagmadali siyang umuwi. Pero pagpasok niya sa kwarto, bigla na lang lumitaw si Victoria mula sa likod niya, na parang naguguluhan. Agad na humingi ng paumanhin si Cameron at sinabi na hindi siya nanghihimasok. Sinabing madalas siyang makakita ng mas matandang babae sa bintana ni Victoria. Ibinunyag ni Victoria kay Cameron na pansamantala lang siyang tumitira sa bahay na yun at hiniling na magmaneho siya sa paligid ng bayan bilang parusa. Tumanggi si Cameron, sinabing hindi pa siya nakakabayad ng insurance, pero matigas na sinabi ni Victoria na hindi iyon ang problema niya. Kinabukasan, hindi na kayang tumanggi ni Cameron, kaya minaneho niya si Victoria patungo sa isang gusali. Kinuha ni Victoria ang mga susi ng kotse ni Cameron para siguraduhin hindi siya makakalabas. Habang naghihintay, nakita ni Cameron ang isang dugo ang security guard na tumatakbo palabas ng gusali at humihingi ng tulong. Maya-maya, lumabas si Victoria at pinatay ang guard sa malamig na dugo. Nagulat si Cameron nang malaman niyang isang vampira pala si Victoria. Binalaan siya ni Victoria na kung gusto niyang mabuhay,
kailangan niyang sundin ang mga hiling niya. Bago umalis, hinalikan siya ni Victoria. Kinabukasan, napansin ni Hunter na may dugo sa kotse ni Cameron. Maingat na ipinaliwanag ni Victoria na galing iyon sa isang osa na tinamaan niya, at nag-alok pang bayaran ang insurance ni Cameron kung magmamaneho pa siya para sa kanya. Naging kampante si Hunter at hindi na nagtanong pa, pero si Cameron, galit na galit. Inamin ni Martin kay Cameron na iniwan niya si Diane dahil hindi niya alam kung paano haharapin ang pakikipag-date sa isang sobrang gandang babae. Hiningi pa niyang tulungan ni Cameron na maibalik siya kay Diane. Nang gabing yun, habang naghihintay si Cameron sa sasakyan para kay Victoria, nagulat siya ng isang katawan na walang buhay ang nahulog mula sa taas at tumama sa kotse niya. Maya-maya, bumalik si Victoria, may dugo sa labi, at nilalapnos ito. Pinunasan ni Cameron ang kalat, pero habang tumatagal, lalong lumalala ang takot na nararamdaman niya. Maya-maya, dumating si Victoria sa kwarto niya at ipinaliwanag kung bakit siya naruroon sa lungsod. Ibinunyag ni Victoria na 247 taong gulang na siya at naghahanap ng paghihiganti laban sa isang angkan ng mga bampira na pumatay sa kanyang kasintahan noong 1890 dahil hindi ito sumama sa kanilang panig. Sa nakaraang siglo, nag-migrate ang angkan ng mga bampira sa Amerika, at isa-isa nilang pinapatay ang mga miyembro ng angkan. Natuwa si Cameron nang malaman niyang mga bampira ang target ni Victoria, hindi mga tao. Dahil dito, pumayag siyang tumulong kay Victoria sa paghihiganti. Kinabukasan, nagtanong si Martin kay Cameron kung pwede bang makipag-date siya kay Diane, umaasang makakatulong ito upang mapakalma ang kanyang nerbiyos. Sa trabaho, nagulat si Lenny nang makita niyang komportable at masaya sina Diane at Cameron habang nag-uusap. Nang gabing iyon, ipinaalam ni Victoria kay Cameron na malapit na niyang tapusin ang isa sa mga natitirang kaaway at mahahanap ang lider na pumatay sa kanyang kasintahan. Kahit na sinabi ni Victoria kay Cameron na manatili lang siya sa likod, sinundan siya ni Cameron papasok sa isang gusali. Sa loob, nakatagpo sila ng isang armadong kalaban na nagpaputok sa kanila. Nagkunwari si Cameron na nahulog at nawalan ng malay, kaya't na-distract ang kalaban, at nagkaroon ng pagkakataon si Victoria na sugurin at patayin siya sa pamamagitan ng pagkagat sa leeg ng kalaban. Pagkatapos ng laban, inamin ni Cameron na nagkunwari lang siyang nasaktan para matulungan si Victoria. Dahil dito, nagpapasalamat si Victoria at pumayag na dumaan sa date ni Martin at Diane na nagbigay kay Cameron ng pagkakataon na makasama silang dalawa. Inimbitahan ni Liz si Cameron na manood ng pagtatanghal ng banda ng mga kaibigan niya, pero magalang na tumanggi si Cameron. Sa kanilang date, binasag ni Cameron ang katahimikan sa pamamagitan ng pagbanggit kay Martin, ang pagkahilig nito sa baseball, at ang pangarap na maging profesional na manlalaro. Nang umalis si Diane upang pumunta sa banyo, napansin ni Cameron na may pagkakataon na siyang makausap si Martin. Habang nagde-date sina Diane at Martin, biglang dumating si Victoria at tinawag si Cameron palabas. Naiinis at naguguluhan, ipinagtapat ni Cameron kay Victoria ang matagal na niyang nararamdaman kay Diane, katulad ni Martin. Ibinunyag niya ang plano niyang ipagpatuloy ang pagtulong kay Martin. Ayon kay Cameron, gusto niyang makasama ni Diane si Martin ng mas matagal upang makita niya kung gaano kaboring at kulang sa buhay si Martin, at para mapansin niya ang tunay na nararamdaman ni Cameron. Kinagabihan, nagdesisyon si Cameron na harapin ang mga bully na sina Chad at Jason. Dinala niya sila kay Victoria, na sadya pang inis ang isa sa mga bully, si Chad, para pukawin siya at magtangkang sumuntok kay Cameron. Nang magawa ito ni Chad, tinuruan ni Victoria si Cameron ng ilang epektibong galaw upang ipagtanggol ang sarili. Matapos matutunan ng mga hakbang, naging matapang si Cameron at hinarap ang mga bully. Isang malakas na suntok ang tumama kay Chad sa tagiliran, kaya't napanganga siya sa sakit at napaatras. Dahil dito, napilitan na rin ang mga bully na sumang-ayon na hindi na nila paiiralan pa ang kanilang pang-aalipuste kay Cameron. Pagbalik nila sa sasakyan, nakaramdam si Cameron ng ilang sakit sa kanyang mga palso, at nagmukhang masakit ang mga sugat. Inalok siya ni Victoria ng isang likido mula sa maliit na bote, na ipinakita niyang ang likidong iyon ay kanyang dugo. Tiniyak niya kay Cameron na hindi siya magiging vampira, at gagaling ang kanyang mga sugat ng mabilis sa tulong ng kanyang dugo. Nang gabing iyon, nagkaroon ng panaginip si Cameron tungkol kay Diane, ngunit nagulat siya nang biglang lumitaw si Victoria sa kanyang kama.
Hinalikan siya ni Victoria nang may kasamang matinding pagnanasa, at may pang-aasar na sinabi na baka magalit si Diane kapag makita siyang may kasamang ibang babae. Ngunit biglang naabala ang kanilang sandali nang pumasok si Hunter sa kwarto. Nahulog ang mukha ni Cameron sa kahihiyan habang mabilis na umatras si Hunter, habang si Cameron ay namutla sa pagkaistorbo. Kahit pa may mga pagnanasa si Victoria, pinigilan ni Cameron ito at ipinaliwanag ng matatag na hindi niya nais na makuha ang puso ni Diane sa pamamagitan ng pandaraya o kasinungalingan, gusto niyang gawin ito ng tapat. Kinabukasan, habang naghahapunan sila, tinukso ni Hunter si Cameron gamit ang isang mayabang na wink, na lalong nagpataas ng hindi komportableng pakiramdam ni Cameron. Pagkatapos, nagreklamo si Martin kay Cameron tungkol sa date nila ni Diane, na sabi niya'y sobrang pangit at parang wala siyang pag-asa. Pinanatag naman siya ni Cameron, sinabing hindi naman sigurado kung magugustuhan siya ni Diane, kaya't hindi siya dapat mawalan ng pag-asa. Samantala, pumasok si Victoria sa tindahan ng damit kung saan nagtatrabaho si Diane. Si Cameron, na nalilito sa kanyang nararamdaman tungkol sa relasyon nila ni Diane at kay Victoria, ay nagdesisyon na magtapat kay Liz at pumayag na sumama sa pagtatanghal ng banda ng mga kaibigan ni Liz. Sa gabing iyon, habang nagpaplano si Cameron na umalis, ibinigay ni Hunter ang isang pakete ng gum na may pang-aasar ng ngiti. Pero nagbago ang plano ni Cameron nang makita niyang pumasok si Diane sa bahay ni Victoria. Dahil sa selos at duda, ipinagpaliban niya ang concert at nagmadaling umuwi. Sa venue ng concert, si Liz ay naghihintay na may kalungkutang mukha, hindi alam ang pagbabago ng plano ni Cameron. Mula sa kanyang bintana, nasaksihan ni Cameron ang nakakagulat na eksena, habang biglang nawala ng ilaw sa bahay ni Victoria, nakita niyang magkasama ang dalawang babae at maghahalikan. Bigla na lang nawala ng ilaw ang bahay at pumasok sila sa kwarto ni Victoria. Kinabukasan, nakita ni Cameron si Diane na umaalis mula sa bahay ni Victoria, na sinundan pa ni Victoria. Nakuha niyang magtangkang magtulig sa kanya, nagtatanong, "Did you enjoy the show?" Galit at nalilito, nagpasya si Cameron na hindi na siya tutulong kay Victoria at hindi na siya makikisangkot pa. Pero hindi pumayag si Victoria at hinawakan siya sa kwelyo, sinabi na kailangan nilang tapusin ang nasimulan nila. Dahil nais mag-distract ni Cameron, ini-encourage niya si Martin na makipag-date kay Diane muli at pinangako niyang tutulungan siya sa susunod na pagkakataon. Pumunta siya sa cafe upang makipagkita kay Liz, pero nakatanggap siya ng sampal mula kay Liz dahil sa hindi niya pagpunta sa concert, na lalo pang nagpatindi ng pakiramdam ng pagkakasala ni Cameron. Nagpunta si Cameron sa clothing store kung saan nagtatrabaho si Diane, at doon, casually niyang binanggit ang isang bagay na nagpaisip kay Cameron. Inimbitahan muli ni Martin si Diane para mag-date, at nang makabalik si Cameron, ginulat siya ni Carol ng isang bagong cellphone. Ngunit ipinakiusap niya kay Cameron na itago ito kay Hunter bilang isang lihim. Sa gabing iyon, inihanda ni Cameron si Martin para sa kanilang date. Nilagyan niya ito ng earpiece at microphone upang mag-abayan siya mula sa malayo. Habang nagsisimula ang date, biglang binanggit ni Diane sa kanyang earpiece na alam niya ang plano ni Cameron at tinanggal ito mula sa kanyang tainga. Nagulat si Cameron sa revelasyon. Ngunit ang lahat ng ito ay naging mas nakakatakot nang biglang kagatin ni Diane ang leeg ni Martin, ipinakita niyang isa siyang vampira. Nadismaya at sugat ang puso si Cameron, kaya't umatras siya at nagpunta sa cafe ni Liz, ngunit hindi siya natagpuan doon. Ilang sandali lang, dumating si Diane at inamin niyang buhay pa si Martin, ipinakita niya kay Cameron ang katawan ni Martin na walang malay ngunit hindi nasaktan, nakahiga sa likod ng sasakyan ni Diane. Ipinaliwanag ni Diane na kinagat niya si Martin upang mapalakas ito at matulungan siya sa pangarap nitong maging propesyonal na manlalaro ng baseball. Sa kalaunan, ipinaabot ni Diane ang kanyang pagmamahal kay Cameron at inamin na natakot siyang iiwan siya kapag nalaman nitong siya ay vampira. Ibinunyag din niya ang kanyang daang taong buhay at ang takot niyang mawala ng mga mahal sa buhay dahil sa pagtanda. Naantig si Cameron sa kanyang mga salita, kaya't pinatawad niya si Diane at nagkaroon sila ng isang tapat at emosyonal na halik. Ngunit, sa kabila ng kanilang masayang sandali, hindi nila alam na lihim silang pinagmamasdan ni Lenny mula sa malayo. Kinagabihan, dumating si Victoria kay Cameron at ipinaliwanag na hindi niya natuklasan agad na si Diane ay isang vampira hanggang sa masusing pagsuri.
Inamin niyang si Diane ay kabilang sa angkan ng mga vampira na kanyang hinahanap. Nagtapos ang kanyang paliwanag nang magpahayag siya ng isang matinding plano, gagamitin niya si Cameron bilang pain upang mahulog si Diane sa kanyang bitag. Hindi nagtagal, dumating si Diane at hinarap siya ni Lenny na mayabang na nagmamagaling, na sinasabing alam niya ang sekreto ni Diane. Hinamon ni Lenny si Diane at nagbanta na ibubunyag niya ang lahat tungkol sa pagiging vampira niya. Ngunit hindi nagtagal, mabilis na binangga ni Diane si Lenny, pinigilan siya, at tinaga ang leeg nito upang inumin ang dugo niya, iniwan siyang walang malay at sugatan. Ilang sandali pagkatapos, sumugod sina Diane at Martin sa bahay ni Victoria, kung saan nakita nilang hawak ni Victoria si Cameron bilang hostage. Isang matinding laban ang naganap sa pagitan ng dalawang vampira. Habang inaatake ni Victoria si Diane gamit ang isang talim, lumaban si Diane at pinigilan siya, hanggang sa tuluyang pinatumba niya si Victoria sa lupa. Pagkatapos ng kanilang laban, ibinunyag ni Diane ang matagal ng lihim. Isang siglo na ang nakalipas, naging tyrannical ang leader ng kanyang angkan kaya't napilitan siyang tumakas. Nahanap siya ng kanlungan kay Victoria, sa kasintahan ni Victoria na nagbigay sa kanya ng kanyang dugo at nangakong bibigyan siya ng proteksyon. Ngunit, natuklasan ng kanyang malupit na leader ang pagtataksil, kaya't pinatay niya ang kasintahan ni Victoria bilang ganti. Nang marinig ito ni Victoria, nagbago ang kanyang nararamdaman at nagpakumbaba siya kay Diane, humingi ng tawad at nagbigay ng pagpapatawad. Nagtulungan na silang dalawa at nagdesisyon na itigil na ang kanilang paghihiganti, kaya't nabuo ang isang bagong angkan. Bago sila umalis, hinalikan ni Diane si Cameron at nagpaalam sa kanya, pagkatapos ay sumama kay Victoria. Samantala, si Lenny, na ngayon ay isang vampira na rin, ay hinirang si Liz bilang bagong assistant manager sa cafe bago sila tuluyang umalis ni Diane at Victoria. Kinabukasan, inihayag ni Cameron sa kanyang mga magulang na nais niyang magsulat ng isang libro tungkol sa mga vampira. Pagbalik niya sa cafe, ibinahagi niya kay Liz ang kanyang kahangahangang kwento, ngunit tinawanan lang siya ni Liz, na hindi pa rin naniwala sa kanyang mga sinabi. Gayunpaman, inanyayahan pa rin siya ni Liz na pumasok, na tila nagsimula ng bagong kabanata sa buhay ni Cameron. At dito na matatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang video na ito, siguraduhin tingnan ang iba pang recap videos at mag-subscribe para sa iba pang content. Mag-iwan ng komento sa ibaba, at magkita-kita tayo sa susunod na video.